siya mag-isa. Tumawin. Nabuli ako sa school dati kasi nga sa ilong ko. Okay. So, bakit? Ha? Diba? Sinabihan talaga ako, bakit takot na takot kang maging pangit? Nakakatawa ba si Kelly pag umaga? Ha? Alam mo. Meron akong na-taping dati, nag-taping ako na yung buong script, pajulit-julit talagang sinabi na, pangit ako, yung mga eksena, Sakit na sakit ka na. Pinagdudul-dulan talagang pangit ka, may mali sa mukha mo, yung gilagid mo. Sabi ko talaga, buti na lang kailangan ko. Buti na lang nag-aaral pa yung mga kapatid ko, kailangan. Pero pagkatapos nun, alam mo, pag-uwi ko sa buhay, umiyak ako kasi yung mismong director, yung nagbablocking kami, talagang dinidiin sa akin na pangit ako. Tapos ang gwapo ng leading man ko eh. Parang, wow! Parang gano'n, pag-uwi ko ng bahay, wow! Parang sabi ko, idiin pa natin yung bunganga ko. Pero nakatulong yun yung bungangang ito yung kumita ng maraming pera, ito yung nagdalas. Kasi patay ng bahay. Nagsimula ako as a theater artist, hindi komedyante eh. Para tayo. Diba? Yung doon ako nagsimula performer, sumasayaw, kumakanta. So, salamat doon sa portal na dinaanan ko dahil sa bungengers ko. Marunong na maka-appreciate yung mga, ay, kumakanta si Kakay. Diba? Right. So, naging portal ko siya. Pero, grabe yung pagdadaanan mo na, isang buong script, pangit ka. Isang buong episode. Sabi ko talaga, Totoo. Kaya huwag kayong magtataka bakit ganito ka-opinionated ang mga babaeng komedyante kasi napakahirap to break through in this industry and create a name for yourself dahil bukod sa lalaktawan mo lahat ng paghihirap na yan na stereotype kasi ka sa na-stuck ka role. dun na komedyante babae ka din. Ang dami mong restrictions. If you're saying na mula bata hanggang matanda, audience ng isang komedyante, so wala talagang specific audience. Wala. Yung attract everyone. So it's universal. Yes. Ang comedy. Tsaka So the ate- audience of Ai is the same as the audience of Dele Ataytay and Chichay and Ate Pokwang, of anybody. Yes. Tsaka ate, kaya sa akin napaka-importante na komedyante tayo, hindi lang tayo komedyante. Meron din tayong ganito, meron din tayong say, tapos kumakanta din tayo, sumasayaw. Kasi habang tumatanda tayo, naghahanap yung mga tao eh. Para hindi natin nabibitawan yung audience natin, di ba? Yeah. Ano pa bang bibigay niyan? Kahit din ng mga serious actors, di ba? Ano pa bang iyak ang lumilipad ba yung luha niyang ganyan? Kasi, lumalabas, pumuputok ba Ano yung bagong makikita sa'yo? Oo, kasi habang tumatagal, lalo na tayo, kasi hindi naman natin na-achieve yung lagi tayong on the side lang, marami tayong trabaho. Ano po ba yung bubulaga sa kanila? Kasi, hanapin mo yun as an actor. yes, habang tumatagal, ano po Gusto ba mo yung ng kaya growth kong na, di ba? ano ba, okay, kasambahay ako. Ano bang klaseng kasambahay? May Malandi journey kasambahay. ba siya? Ayan, meron May ako. journey ba Ba siya? siya? Kasi Ganon. nagkaroon ako ng role na umabot ako sa point na naghahatid na lang ako ng iced tea sa eksena. Sabi ko talaga, parang hindi na to, hindi na ako masaya. Parang teka lang, kaya to ng talent, Ang gano'n. ganda ng TF, pero parang ako yung hindi Masakit ko yun. gusto. Masakit yun. Yung TF na lang, pero hindi ka nag-grow. Ayan, meron akong sasabihin sa'yo tungkol sa evolution as an artist. Kasi, Kaya man eh, evolution. evolution of man, Darwin pala. Ako na si Darwin. In-explain ko Charles na Darwin na siya. Bio na to. Anyway, nung bata ako, sabi ko sa sarili ko, lahat oo-ohan ko. Kasi excited ako Tapos parang grateful ako na, wow, may ABS ako agad. Tapos ang dami ko kagad opportunity. Tapos barkada ko na sila agad. Yung nasa ilalim agad ako ni Ate Ogie, kapitbahay ko pa. Ang daming nagbubulong sa akin. Nakatrabaho yung idol mo. Oo, so oo ka na, oo. Yes. Up until parang ganun nga, napapansin ko na puro kasambahay ang role na binibigay. Hindi naman po sa ibinababa ko ang antas ng kasambahay sa portrayal sa entertainment, pero laging ganun na dapat may accent or may mali sa itsura. May mga kasambahay kami na ang gaganda. Oo, dapat. Mga edukada, mga ano, so na-generalize na gaganon. So sabi ko, next time na oo ako na magiging service industry man ang aking role, kailangan may something else. Kailangan may evolution, kailangan may angat. And then dumating ang pelikulang Here Comes the Bride. So naging abogado ako sa loob ng guys ng kasambahay. And you know what? Ang daming nag-email, nag-message na mga mga angels natin sa bahay na sobra silang na-empower. Na-imagine ko, ate, nag-i-English ako tapos inaaway ko yung amo kong malupit sa akin. Kumbaga parang
nabigyan ko sila na pwede. Pwede Yes, kayong yes. mag-aral, pwede kayong maging matalino, hindi kayo pwedeng tinatapak-tapakan dahil naninilbihan kayo. So, our comedy talents can be used as a tool, not just for self-growth, but for the growth of the consciousness of our audience. Yes. Responsibilidad natin yun na, oo, magkakasambahay ako, pero with a twist. Yes, Ma- exactly. magugulat ka na Yes. kaya pala itong gawin. Although sapi yun, at hindi yun totoong nangyari sa kanya. Pumasok talaga yung abogado, pero you see yung impact, yung mga nakapanood parang, kaya ko rin. Na-empower. Na-empower yung Ganon. audience or yung mga kasambahay dahil sa parati ka doon nakikita. Yes. Ganyan ka ba- So, be experience? selective. Di ba? Experience recently, ang mga roles ko lagi ay mga kontrabida. Ah, Lagi akong, doon ako na stereotype na laging kontrabida. ganyan. Na nakakatawa? Hindi nga like serious kontrabida talaga. So when I was younger, nung nag-umpisa pa lang ako sa showbiz, yun, medyo nag-aano ako sa mga comedy shows, nag-guest ako, ganyan. Kasi nga, I'm a babungis-ngis person. So they like that about me na tawa ako ng tawa, Kasi ganyan. nakakahawa ang laughter. Yes. Very Diba? infectious. And then, so pero recently talaga, puro kontrabida talaga. Kaya sabi ko, ano ba ginagawa ko dito? But then again, nung huling movie kasi na ginawa ko, yung Hello Love Again, funny kasi ako doon. But it's because, ako yun. Ako lang talaga yun, naturally. Like parang, pag napapanood nga ng mga friends ko, parang, pinanood namin yung Umarte ka ba? Umarte ka ba? Parang ikaw lang din yun. Yung parang ganon. So, pero, ang experience ko nun, dahil ang tagal kong hindi nakapag comedy, unang eksena ko, naalala ko, share ko lang, no? Pinagalitan ko, Direk Cathy. Bakit? Bakit? Bakit nagalit sa Derekat? Sabi niya sa akin, Valerie, nasa iyo yung timing na eksena ko, hindi ka pwedeng mawala sa timing mo. Kasi di ba, may yung comedic timing. yes. Gusto niya pag naman mabilis. 1, 2, Diba? 3, Mabilis siya. Oo, yung comedic timing na hindi Punch. ko, parang hindi ko nag-gets nung first eksena ko dun sa first eksena ko na kinunan dun sa movie. So, hindi pa talaga ako masyadong nakaka-adjust, diba? So, parang sabi niya, yung comedic, so importante din talaga yung comedic timing. And then parang as we go along, parang naging okay na. Nung bandang huli, favorite na ako ni Direk Cathy. Uy, mahirap, tatawanin si Direk. Ibig sabihin, yung comedy actually really starts when you own yourself, embrace yourself, you become who you are talaga, diba? And you just show your weakness. Yes. Diba? When you show your weakness, it becomes funny. Diba? Kasi yung iba naman, ayaw nila ipalabas yung weakness nila eh. Diba? Pero pag nilabas mo, na-embrace nila. Okay, for example naman, how do you balance yung comedy with vulnerability or more serious moments? Which kanina binanggit mo about yung pagbubuli sa'yo. You use it as a tool. Yes. Tama? Yes. Oo. Lalo na pag kailangan dun sa role. Okay. Oo. Pero like, sinabi nga na yung GGSS nga, kaya gustong-gusto ko talaga siya na role. Medyo ngayon, di ba minsan tinataasan siya na, GGSS, ano ba yan? Pero ako gustong-gusto ko siya kasi parang owning talaga na kung ano yung empowerment talaga siya for me. But kanina, di ba, binanggit nyo niya about the social media. Oo. Yung social media, do you think it has hurt or helped the female comedians? Both ways, no? I think both ways. Both. Maganda. Ako natutuwa ako ngayon kasi nadagdagan yung platform. Kumbaga sa bintana, yung dati nating bahay, isa lang ang bintana. Ngayon, ang dami ng natural light. Oo, naiilawan tayo bilang ano. Pero, like any other tool, it can be abused and it can be misused. So, like I always tell influencers na ngayon, namamayagpag kayo at pinapanood kayo ng marami, be responsible with your content. Yes. And Exactly. I'd like to echo what Alora said na natutuwa ka kasi we paved the way for you. There were so many sacrifices we made bago magkaroon ng SOCMED na we had to say yes to things. Pero alam naman namin walang record pa or mga maliliit na racket pa, kaya pinapalampas namin. But now everything is amplified, everything can be seen, can be watched by millions. Kahit ang audience mo 10, may isa dyan nagre-record, 1 million na makakapanood bukas. So we have to be mindful about our content, what we pass on, especially to young girls, mga konsepto ng pagiging babae ngayon sa lipunan, pagiging entertainer sa lipunan ngayon. Bukod sa entertaining tayo, na pumapasok na ngayon dahil ni SOCMED, yung social awareness, social relevance. Kasi maraming mga kaedaran natin at mas bata sa atin na they look up to us. They parang wait for us to
to decide kung ano yung next, di ba? Yes. And since we came before them, I said no to so many rules na sana pampaganda ng buhay ng pamilya Yes, ko, sir. na sana pambigay Totoo. ng mas maayos na, bilang ako, babae na, sagutan sana lahat ng pangangailangan ko. Pero nagtitiis ako, bakit? Tapos hindi ko pa sinasabing, uy, tinanggihan ko yan in public. Basta lang quietly I exit because I feel I wouldn't be properly represented in this role and that I'm going to perpetuate the myth or stereotype ng babae sa TV at movie. So, pag hindi nakakadagdag, hindi nakakagaling, maaga kong sinasabi sa iyo, Alora, na ang ate mo, humindi ako doon at dahil humihindi ka na rin ngayon, nakita mo kasing At ginawa saka, namin. alam mo Mar, sa mga inuo natin tayo lahat, Ate Ken, sa mga inuo natin dati, nakapagod na, no? Parang hindi Tama na. na. Tara, real talk, hindi na namin deserve yung mga ganon. Kasi oo nga, may mga dumarating, dahil meron na mga influencer, may mga social media superstars na parang, yung ganito, hindi na deserve yan. Kung mai-stress lang kami at bababa ang tingin namin sa sarili namin, Kahit na yan. Parang take it bahala na lang. kayo. Tsaka Oo. kahit malaki pa yan, Is na gano'n lang. na din ako. Pero alam mo, nakakatuwa kasi alam na natin sa sarili natin kung ano ba yung deserve natin at lugar natin sa industriya. Yung worth kahit mo, paano, di ba? yes. Maganda rin yun kasi sabi ko nga ate kanina yung mga shows abroad. Yung iba yung tingin nila sa yung Exactly. komedyante na Yeah. alam yung worth na pag nagtapon ka ng entertainment sa kanila, kasi maikukumpara ka talaga, hindi mo maalis yan. Iba-iba kasi tayo, di ba? So, Correct. ang laking pasasalamat ko na hindi ako nagpakalunod dun sa, hey, ang dami kita, pero ikaw sa sarili mo na, wala na ba yung ginawa ko? Doon nakakahiya, parang, Oo. Kailangan natin gumanyan ako, gumanyan ako. Hindi yun ang huli. Oo. And speaking of that, so ano part ng career mo as bilang isang komedyante, ang nasabi mo sa sarili mo, this is what I want to do. And this is why I do these things. This is why I'm comedian. Because I Umiyak. want to do. Ang dami naalala kasi ganito Kasi yun. nung March 23, Hindi ako, I'll give an 2010, example. For example, I use the comedy, for example, Heartache, mga ganun. Doon ko nilalabas sa comedy. Pinagtatawanan ko all my experiences na I know everybody, very universal ang being heartbroken. Yes, Diba? yes. Very universal yan. So you use it for a stand-up about being heartbroken. Yeah. Diba? Example, pag heartbroken ka, lahat ng kanta parang kinumpose para sa'yo, di ba? Oo, para sa'yo lahat. Di ba? Totoo naman yan eh. Kahit the roof is burning, bahay kubo, tingin mo, ano para sa'yo. Di ba yung bahay kubo? Malaking bagay. Meron sinta, nakakaano ka, relate ka na may sinta. Oo, gano'n. yung sinta pa. Patola, kung ano man na nandun, gagano ka. Kasi vegetarian siya. Yung ay, gano'n. Di ba? Yung lahat nare-relate mo. Because, and for what I do, na-appreciate ko yung piging komedyante ko, when you go OFW. You Yes. perform sa ibang bansa. Yes. Because you see them, you see how hungered they are, you see how sad they are, diba? And lonely they are, and you make them laugh, Yes. and anything that you say, natatawa sila. Do you think? Yes. Yeah. Do you feel the same? Yung gano'n, natatawa. Ako ate, Oo. yung nag-start ako mag-isip na, ayoko muna mag-teleserye. Sige, pelikula. Tapos, sa awa ng Diyos, dumating na ako sa, hindi, pipiliin ko na yung, may karapatan naman siguro ako, no? Piliin na yung role, ganito. Kasi hindi naman natin maalis sa industriya ito. Ganun pa rin ang tingin eh. Komedyante yan, ayan lang kaya niyan. Ay, sige po, sa inyo na po. Okay na po yung TF. Tumatanggi na talaga ako kasi gusto kong gamitin pa yung pagkanta bilang komedyante. Naalala ko yung araw na sinabi Kailangan mo sa akin, komedyante. bakla mag-a-album ako next year. Oo nga. Inano mo talaga yan sa akin. Tapos sabi ko, anong album? Dance album. Sasayaw ako. Hindi nyo ba alam na si Kakayan Doja Cat ng Pilipinas? Bukod sa kamukha niya, pagkasing galing, minsan nga mas magaling pa. Nag-text yung Doja Cat, sabi niya, kiss me more, kiss me. Hindi, sabi niya, threatened siya sa'yo. Pero I know where you're getting at, bakla, na gusto mo namang makita sa ganitong ilaw. Ang dami natin pwedeng gawin as komedyante kasi iba yung charm ng komedyante. Best pag nag-show dyan, pag nag-show o nag-perform ang serious actress, di ba? Iba yung impact pag komedyante yung nandun eh. Correct. Ako naman, ang tingin ko, more than yung may nakuha ko sa comedy or na-benefit ko from it, I think yung komedya talaga, sinave niya yung buhay ko eh. Parang ganun yung tingin ko. Therapy. Yeah. Kagaya ni Candy, we process things on stage. We try out material in front of people. Tapos maraki doon hugot sa totoong buhay na akala nyo nakakatawa lang para sa inyo. Pero totoong nangyari to sa amin. Totoong masakit, di Totoo, ba? masakit siya. So, bukod sa therapy na siya on stage, yung mastery ng restraint, napaka-importante niyan sa comedy. Yung hindi mo lahat itotodo. Yung gusto mo lang, di ba? Subtlety, may mga nuance, may mga ganun. As you age on stage, ano to? Eto ba? Sa
entablado. Meron akong sumpa! Hindi naman ganon. Pero habang nagkaka-experience, entablado. Experience Tawa-tawa. kasi. Oo. Mas minsan nakakatawa pa yung hindi ka na nagsasalita. Yung kagaya kanina, nagbato ng joke si Candy. Normal yan sa amin yung pag hindi natawa. Eh di wag. Yung gano'n. Kunin mo na, tatanggalin ko na to, next. May listahan ka na, hindi to nag-work, shit. Gano'n. Ayaw mo pala eh. Oo, kasi it taught me a lot about life na hindi lahat ng laban iyo. Hindi lahat ng oras kailangan out there ka, 100% ang energy. Minsan mas nakakatawa yung nakaganyan ka lang. Oo. Ha, ano ulit? Teka. Para kang, yung Ginawa niya kanina. Ganyan. Yung ilalabas mo yung ikaw lang. Alam niyo yan? And in so many ways, it's super liberating, lalo na bilang babae na tinuruan tayo tahimik ka lang. Diba? Oras ko na, sa akin ng ilaw, tsaka mic ko to, Diba? So, ang ganda, nakakalakas ng pagkatao dahil doon. Val, gusto ko na yung marinig. Val, magsalita ka, Val. Nagdo-note siya dito sa ilalim, actually. Sinusulat na lahat ang sinasabi natin. Tumahinig kayo si Val. Pinipigilan ko yung masyado. Val, Sorry. yung mga gusto maging komedyante, meron ka bang advice sa kanila? Creatively or emotionally, how do one should prepare? Makinig kayo. Bakit parang prayer meeting? Kasi hindi na ako nagsasalita. Ano ka, taga-tawa ka lang dito? Ganun na ganun, kasi bungis-ngis na, di ba? At least ano siya, consistent. At least alam ko yung role ko, guys. Okay, yung mga gusto ko sagutin mo yung tanong. Huwag mo kalimutan, may tanong eh. Oo nga. Yung mga young Filipina na gustong mag-comedy, just be Ganda? yourself. No? Hindi pa tapos. Hindi, kasi, Yeah, just be yourself. yun nga eh, yung katulad na sabi ni Ate Tuesday kanina na, lahat naman tayo may funny bone eh. Yes. So, hanapin mo kung ano yung strength mo na, yung katulad na sinabi ni Alora, humilit ako ng ganito, ay, natawa sila. So, yun yung work on that, na parang, hanapin mo yon and then yun yung i-develop mo. Practice mo Yes. sa family, Practice, sa friends. Yes. Yes. Ako kasi ganun lang din eh. Parang, lalo na ngayon, parang halos every night nag-tennis ako. Tapos, sinasabi nila, pag wala ka, ang lungkot namin. Ganun sila. Kasi, pagka nandun ako, yung parang hindi ko mapigilang humirit. Yung parang, tapos parang, kaya pag nakita nila akong kontrabida ako sa teleserye, parang hindi ka namin na ma-imagine na kontrabida ka kasi kakatawa ka talaga sa personal eh. Parang ganon. At saka actually yung ginagawa ni Val, isa yan sa susi ng pagiging magaling na komedyante, magaling makinig. Yes. Diba? Kasi you cannot banter, you cannot repartee if you don't know how to listen properly. Kasi hindi mo mapapasukan ng hirit kung hindi ka magaling makinig. Tsaka, hindi mo papasukan ng tamang hirit, sagot, di ba? Exactly. Kaya napakinggan mo. What kind of comedy you want to be identified with? What kind of comedy? Yun, smart comedy. Yung nag-iisip na, Doon pa lang nahirapan. pwedeng wise na lang. Charot, mas kumanda yung letters. Visit. W-I-S-E, no? Denise? Kaya niya. W-A-I-S? Ay, kalipatan. Wise. Pwede rin. Meron pala. Hindi, yun nga. Yung parang yung hindi lang basta parang, yung katulad sabi ni Alora na parang very stereotype na parang, pagka, kailangan may accent na ganito, kailangan, katulad, yung sa Hello Love, again, kasi medyo, kinaghanap kasi kami ng something na bakit hindi ako magugustuhan ni Joros eh. Kaya ganun ako magsalita na. Reference kayo nakakaharap Oo na. eh. Kaya parang bakit ang ganda niya, ang sexy niya, hindi siya magugustuhan ni Joros. Kaya naging parang ganun siya magsalita na may accent, na parang yung F niya, P, yung P niya F, parang ganun. Pero kung tutuusin, yung sinasabi ni Alora na yung mga kasambahay na para dapat Bisaya agad o ganito, sana nga mabago, mawala na yon. Dahil gusto natin yung smart comedy na, even kasi para sa mga nanonood din, para ma-inspire sila. Yes. And also, yung mga next generation nga would help na parang makakatulong yun sa kanila. Na parang, dapat pala ganito, hindi tayo pwedeng basta-basta lang. Diba? Yung gano'n. Yung mapapaisip din sila na, hindi porket ganito ako, gaganituhin mo lang ako. Yung parang may empowerment nga dapat. Ay, sinabi na nila. Bahala ka Lahat sinabi nyo nga eh! Inulit ko lang din lang. Yun talaga yung gusto ko, smart comedy na. Diba? Alam mo yung, okay, natatawa tayo, pero may matututunan ka sa akin. Yes. May take away tayo sa lahat ng to. May take home parate, Yes. kumbaga. Oo. Kasi, totoo yan, you know why? Because,
they can take home or i-repeat nila yung gusto mong message na iparating, pero yung punchline, hindi nila mauulit. Yes. Tayo lang yun. Fact yun eh. Because the way you deliver it, the way you say it, and the way you prepare bago mo ibitaw yung punchline, maybe yung mga audience mo will not be able to do the same, pero yung message na gusto mo impart, yun ang mauuwi nila. Right. Diba? So we all agree in that. Yes, na maging instrumento tayo in something more purposeful, Yes. tsaka yung impact ba, magbigay tayo ng impact sa mga kababaihan. Hindi lang bilang komedyante, but bilang mga women din of empowerment. Kasi nga, yun, ang ganda na yun. Kasi gising na tayo, gising na yung mga kababaihan ngayon. So, gamitin natin yun na mas maraming matututunan yung audience. So, ma-entertain sila and then may Yes, of course, mapupulot like sila. we would still want to brighten their day by Yes. making them laugh. Oo. But then again, make them learn something. Yes. In the And process. make them see na, totoo nga, no? Yes. Totoo to'y buhay. Kasi salamin tayo ng Right. arte. Salamin tayo. So, makikita nila yung mga sarili nila sa atin sa iba-ibang klaseng mga roles na pwede nating i-portray. So it goes beyond comedy. Yes. As actors, entertainers, we all have the responsibility and accountability to our audience. Yes. Diba? Kasi especially when you're on TV or in a series, diba? Nandun ka eh. They give you 5 minutes or 10 minutes. Huwag mo sayangin yung airtime mo. Yes. To be able to say something, diba, na may laman. Use your platform. Exactly. Responsible din dapat. Ako, if I were to add anything about yung kung anong brand ng comedy yung gusto nating lumaganap na mula sa diskusyon na to pagkatapos, ano na yung hope natin sa eksena ng komedya. Nadaanan ko kasi lahat. Nadaanan ko yung comedy bar, nadaanan ko yung stand-up, nadaanan ko yung corporate, nadaanan ko yung komedya ng TV, nadaanan ko yung TV. Kumbaga, Buti nakadaan ka dito. ito nga para on the way kasi siya, ha? Mag-grocery lang dapat ako, buti na may baon akong necktie. Correct. Pero nadaanan ko lahat, meaning parang ako, I encourage all performers, all types, sa lahat ng klase ng forma ng artist at literatura na rin. Huwag kayong mapako sa isang branding. Yes. You have to be constantly evolving as a performer. Pati the way I present myself, I think I've become several different kinds of artists in my lifetime, in my karera. Ang dami ko nang naging Tuesday, pero I'm most comfortable right now kasi I'm living my truth right now. Hindi na ako natatakot. Dati nung kabataan, meron kang Hiya-hiya ka pa, di ba? hiya-hiya, Inhibition may pa. kibagay ka sa mga mas nauna sa'yo, tapos hindi mo pa alam ang identity mo bilang komedyante, bilang performer. Ngayong mas kilala mo na ang sarili mo, mas alam mo na, then now it's time to break from that. Ngayong kilala ko na, ano pa kaya ang pwede kong maabot? Ano pa yung potential ko bilang performer, bilang tao din, na pwede kong ipahayag sa audience ko na nanonood ngayon na limitless. Kaya babae ka, kay lalaki, basta may gusto kang gawin, magagawa mo talaga. Pwede kang, magsuot ng parang lalaki na damit, pero men will still find you beautiful. And the way you carry yourself, there's nothing more sexy than confidence, diba? Exactly. So hindi kailangan luwa ang dibdib para sabing sexy. Lalo na kung wala kang diba? dibdib. Lalo, at nasasaktan na naman ako sa mga ganito na Sorry. At saka Mars, diba, tayo mga komedyante, yung haba ng mga karerang ginawa natin, na-stuck lang din yung audience na Sa isa lang. Na isa lang eh. So, ngayon nung titi na nababasag yun, mas nakikilala din nila tayo kasi nakikilala natin yung sarili natin. Yeah. Mas na-appreciate nila tayo. Mas na-appreciate nila tayo. Basagin natin sa industriya yung habang tumatanda ka, nawawalan ka ng silbi. Sa industriya to. Yes. Nawawalan ka ng ganun. Hindi. Baguhin natin yun ngayon na habang tumatanda ka, lalo kang sumasarap para sa industriya. Sabi ko nga sa'yo, 100 tayo eh. Knock, knock. Dahil balak po namin itong gawin hanggang wangod kami. So, huwag po kayo tumigil. Totoo yan. Hanggang Totoo yan. tumanda Kasi kami sa ng Hollywood ate, aminin mo, habang tumatanda, lalong, di ba, ang taas ng tingin sa atin dito. Pagka tumanda na, May wala na- ageism, oo, oo. wala na yung career, laos na yan. Hate na hate ko yung ganon. True. Sabi, sa atin, responsible natin bilang mga aktor at mga warrior ng industriyang to. Diba, sa entertainment na, hindi, baguhin natin yon. Habang Tama tumatagal, na. Parang recently, kwento ko lang, meron nag-offer sa akin ng movie. Tapos eto yung, ha? Mahal naman ng TF niya, inanay yung role namin, ganun. Tapos, diba? parang, hindi mo yung kukunin. Diba? Diba? Oo, Parang, ang dami niya pang sinasabi. dami pa sinasabi, di ba? Parang, bakit? Dapat Bakit ganun. wala nang ganun, di ba? Kasi alam mo, sa totoo Break natin yan. Ang dami nang nangyari sa atin, dami nang nawala. Ngayon natin na-realize na, grabe pala yung mga naiambag nila. Pahalagahan natin yung marami nang naiambag at may inaambag ba. Kasi totoo yun eh. Pag nawala yan mga yan, talagang, oo nga
ano. Kasi sabi ko nga ngayon, hindi na pagalingan ngayon, pasikatan. Kung sino magtatagal dito, kasi kukunti lang yung tumatagal Longevity, talaga. yes. Na hindi na nababasag ng industriyang to. Di ba? Pahabaan ang buhay dito, guys. So, sana mabago na yon. Mas ma-appreciate habang buhayin. Habang Yes. Aging like fine wine. Yes! Ay nako, 'di ba? Ang haba at marami pa tayong gustong sabihin, am I right? Yes, Ang ang dami dami pa natin pa. gustong opinion, 'di ba? Ang dami-dami talaga. As a matter of fact, wala pa akong tanong na sinagot nila na maayos. Ginugulo lang namin si Ken. They were not sticking to the questions. They were not sticking to the questions. They were jumping and just saying what they want to say. So talagang hilarious and honest and empowering conversation po ito, mga kaibigan. Yes. Comedy might look really fun, but behind those laughters and behind the funny things that you see on comedy, there's something deeper that we want to impart to all of you. We want to entertain. We want you to be happy. Please do laugh with us, not at us. Diba? So thank you very much. Thank you very much. Kakay Bautista, Alora Sasam, Jose Vargas, Valerie Concepcion. And join us in the next episode dito po as we continue exploring the beautiful and wonderful Philippine cinema. Dito lang po sa Behind the Reel. Walang S. And we invite you to a seminar that will nag-offer ng course. I'm so excited. I feel like I belong. I belong! You do. I had no plan. Until today, until I got here. I'm going to make films. And sinabunutan niya ako. I like being told what to do. It's a lot easier when we help enact someone's vision. Yes! When operating, kasi parang you have to be, parang you have to anticipate, you have to step. Yung ano, pag naglakad kang gano'n, di ba, ay, hindi pwedeng mahuli.